Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Humarap si Hao Jun kay Liu Menglu, sinasabi ko lang, Miss, mukha lang ang nakikita, puso hindi. Niloloko ka lang ng lalaking yan. Huwag kang paluloko. Tumalikod si Liu Menglu, naka-cross arms, at sinabing, ano ngayon kung tatlo pa kami sabay? Masaya akong kasama siya. Hindi mo iyan problema. Ha? Binilhan niya yung babae ng 2 bag, mahigit 100,000. Sinusubukan ko lang kayong tulungan para sa ikabubuti mo. Namula si Liu Menglu, tumingin kay Shen Yuan at sinabing, so what? Pera niya yon at karapatan niyang gastusin kung saan niya gusto, basta masaya siya. Kung masaya siya, masaya rin ako. Naisip ni Liu Menglu, ano ngayon kung binilhan niya ng 2 bag ang babae? Ako nga, binilhan niya ng sasakyang mahigit 2 milyon. Pinawisan si Hao Jun at hindi makapaniwalang naisip, anong nangyayari? Alam na niyang niloloko siya pero masaya pa rin siya. Anong klaseng relasyon meron sila? Sabi ni Liu Menglu habang nagpapatuloy sa pagpupunas ng pawis ni Shen Yuan, pakiumusog ka na. Naistorbo kami sa workout kapag nakikita ka namin. Natulala si Hao Jun at muntik nang matumba. Umalis siya habang pabuntong hiningang nagbulong, ano bang klaseng tao meron sa mundo ngayon? Nakakatawa na. Naisip ni Shen Yuan, si Coach Liu ay personal trainer at assistant ko. Alam niya kung saan siya nakatayo. Bakit pa siya makikialam sa mga ganonang bagay? Next time na manggulo ka, siguraduhin mong may alam ka. Shen Yuan, ituloy na natin, wika ni Liu Menglu, balik sa seryosong tono. 2 oras ang lumipas, maganda ang performance mo ngayon, sabi ni Liu Menglu. Lahat ng galaw mo ay eksakto. Pero bukas, kailangan nating dagdagan ang intensity, ha? Umiti si Shen Yuan, sa gabi ako ang magdadagdag ng intensity sa'yo, tapos sa araw ikaw naman sa akin, gantihan ba to? Of course not, sagot ni Liu Menglu habang tumatawa. Ngayong araw ay para lang masanay ka sa galaw at gamit. Pagkatapos niyan, obvious na kailangan nating dagdagan ang bigat. Nag-inat si Shen Yuan at sinabi, ayos na, relax na ang muscles. Umuwi na tayo at mag-shower. Pagbukas niya ng shower, tumingin siya kay Liu Menglu at sinabing, Coach Liu, may isa pa akong gustong sanayin. Ha? Tanong niya. Ito ang ibig kong sabihin. Lumapit siya sa kanya. Nang maramdaman ni Liu Menglu ang isang maliit na bagay sa pagitan ng kanyang mga hita, nanginig siya at mahina niyang binulong, ang sama mo, nen, ilang sandali ang lumipas, nakatuwalya na sila, husband, ay, hindi, daddy. Uwi ka ba sa university ngayong gabi o? Tanong ni Liu Menglu. May mga asikasuhin pa ako ngayong gabi. Dito ka na matulog. Ang laki ng apartment na ito. Hindi ako komportable kapag ako lang mag-isa. Mas gusto ko pang bumalik sa maliit kong unit. Ayos lang, bahala ka. Pero pwede mo bang ulitin yon? Ipinakita ni Liu Menglu ang kanyang tone cleavage, at lumitaw ang affection rating, 88 puntos, ano raw, tanong niya. Oh. Daddy, naisip ni Shen Yuan sa sarili, mula kagabi hanggang ngayon, tumaas pa ng ilang puntos ang affection level. Mukhang malapit ko nang maabot ang 90. Curious na ako kung ano ng reward mula sa daddy system, ilang sandali ang lumipas, nasa eskwelahan na nakita ni Shen Yuan sina Fu Yingzi at Feng Ziggy, at naisip, itong sira para siyang multong ayaw lumayo. Habang papasok sa opisina, lumapit si Fu Yingzi at sinabing, Shen Yuan, pasensya na. Pilit niya akong sinundan matapos niya akong makita sa kantin. Paulit-ulit ko nang sinabi, pero ayaw makinig. Sabi ni Feng Ziggy, huwag mong sisihin si Yingzi. Ako ang may gustong malaman kung may maitutulong ako. Isa pa, dagdag lakas din naman ang isang tao. Sagot ni Shen Yuan, hindi na kailangan. Wala kang maitutulong dito. Habang nakatayo si Feng Ziggy sa likod ni Fu Yingzi, palihim siyang tumitingin sa katawan nito. Bigla na lang isinara ni Fu Yingzi ang pinto sa harapan niya. Bulong ni Feng Ziggy sa sarili, sa loob ng activity room, nakasara ang pinto at nakababa pa ang blinds, ano kayang ginagawa nila sa loob. Bakit nga ba may blinds ang activity room? Si Yingzi ko huwag naman sanang ganon. Na-imagine niyang nagiging malapit si Shen Yuan at Fu Yingzi sa loob ng kwarto. Sa loob ng opisina ni Shen Yuan umupo si Shen Yuan at tinanong, kumusta na ang progreso ng kampanya? Sagot ni Fu Yingzi, naipost ko na ang mga poster at teksto sa opisyal na account, sa Weibo, sa Douyin, at pati sa confession wall ng eskwelahan.
Maganda ang views at atensyon, pero ang bagong entrepreneurship plan ay kailangan pa ng kaunting panahon. Sabi ni Shen Yuan, balak kong lumikha ng panibagong hype para mas tumaas pa ang popularidad. Tanong ni Fu Yingzi, paano mo gagawin? Kailangan mo ba ako sa ibang bagay? Sabi ni Shen Yuan, ikonekta mo ako sa entrepreneurship base. Ipaalam sa lahat ng exchange students na ako ang nag-invest doon. Paglabas kayo ng mga catchy na post tulad ng, grabe. May nag-invest ng 10 milyon sa entrepreneurship base ng school. Hindi ko akalaing estudyante lang pala ang nagpondo sa entrepreneurship base. Loko. May sobrang gwapong milyonaryo sa campus natin. Pero huwag mo munang ibunyag kung sino. Sabi ni Fu Yingzi, ilalabas natin ang impormasyon paunti-unti para ma-build up ang intrige at kapag sobrang taas na ng expectations, doon ka lalabas. Isinip niya sa sarili, hindi ko alam kung bakit gusto ni Shen Yuan na siya ang nasa spotlight, pero hindi ko na dapat problemahin yon. Sundin ko na lang ang utos niya. Tumango si Shen Yuan, ganun nga. Sa ganitong paraan, sisipa ang popularidad at dadami ang mag-a-apply. Mas maraming pagpipilian, mas madali nating makikita ang outstanding na mga proposal. Naisip niya sa sarili, una, ginagawa ko ito para sa reputasyon ko sa school at sa education sector. Pangalawa, para mas madaling makahanap ng magagaling na senior at freshman na babaeng estudyante. At pangatlo, kapag naipasok ko ang 10 milyon, bibigyan ako ng isang industriya ng daddy system. At para mas maganda ang epekto, bawal munang may makaalam sa umpisa. Mahirap bang gawin to? Sagot ni Fu Yingzi, kaya naman. Paunahin natin ang mga unofficial accounts, tapos susundan ng mga dummy accounts sa comments para mag-hype. Pumikit si Shen Yuan at nagsabing, perpekto. Desidido na ako. Ngayon, tungkol naman sa'yo, tinitigan niya si Fu Yingzi ng direkta. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Napaubo si Fu Yingzi, gulat na gulat. Tumingin siya sa ibaba at inisip, hindi ko akalaing magiging prangka si Shen Yuan. Noong una, gusto kong subukan kung pwede kaming magkarelasyon, pero ngayon mukhang may partner na siya, and parang wala rin siyang interes sa akin. Mahinang sabi ni Fu Yingzi, next semester, magsisimula na ang internships. Pero alam mo naman, bilang estudyante ng private school gaya natin, mahirap makahanap ng trabaho, lalo na sa kursong marketing. Kaya naisip ko na kung sasama ako sa'yo, baka makakuha ako ng mas mataas na sahod kaysa sa tipikal na trabaho sa labas. Naisip ni Shen Yuan, gaya ng inaasahan sa estudyante, masyadong reserved. Kung sinabi mo na lang na gusto mo ako, di sana nagpatuloy na lang tayo. Sabi niya, mas mataas na sahod ang gusto mo, magkano? 8,000. Dagdag ni Fu Yingzi sa isip, karaniwang sahod ng mga graduate sa major ko ay nasa 3 hanggang 4,000 lang. Yung 8, doble na yun. Sabi ni Shen Yuan, dagdagan ko pa ng 2,000 para sakto. Kapag maganda ang performance mo, may bonus at reward. Simula ngayon, sa akin ka na magtatrabaho. Napamulagat si Fu Yingzi at naisip, talaga bang inalok niya ako ng gano'n ng kataas na sahod? Pero, yung magtrabaho ka para sa akin, baka may iba pa yung ibig sabihin. Sa labas ng opisina sabi ni Feng Ziggy, may inis sa boses, Yingzi, tapos na ba kayong mag-usap? Bakit ang tagal nyo? Sa loob, tumayo si Shen Yuan at napakunot ang noo. Etong manyak na to nakakababa ng dignidad ng mga lalaki. Sabi ni Fu Yingzi, pasensya na. Lalapitan ko siya. Sandali, ngumiti si Shen Yuan ng tuso. Magsakripisyo na tayo ng kaunti tapusin na natin tong problema. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makatapos, bigla siyang hinawakan ni Shen Yuan sa pulso at baywang. Yumuko siya at hinalikan ang leg ni Fu Yingzi, iniwang may halatang kiss mark. Tinitigan niya ito at bumulong, tara na, ilang sandali lang ang lumipas lumabas silang dalawa ng opisina, may braso ni Shen Yuan sa baywang ni Fu Yingzi. Sabi ni Shen Yuan, parang wala lang, Yingzi, mula ngayon dapat maglagay tayo ng karatula sa pinto, bawal ang creepy. Nagulat si Feng Ziggy, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Yingzi, ano-anong nangyayari? Tiningnan siya ni Fu Yingzi ng seryoso at matatag, huwag mo na akong hanapin ulit. May boyfriend na ako. Mahigpit ang hawak ni Shen Yuan sa kanyang baywang. Pinawisan si Feng Ziggy, hindi makapaniwala ang ekspresyon. Boyfriend? Siya. Kailan pa kayo naging kayo? Sagot ni Fu Yingzi, ngayon lang. Simula ngayon, pakitabi na. Nakakailang para sa aming dalawa ni Shen Yuan kung magpapatuloy ka pa.
Lumuhod si Feng Ziggy sa sahig, tulala at humahagulgol. Ying Ziggy. Hindi impossible to. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.